mag-a-upload na talaga ako kahit maraming ino-overthink. Ano naman pa kayo mga tao, baka natutuwa pa sila pag nakita nilang nagbi-video ka nasa utak lang naman natin pero sabihin nila parang baliw, pero para talaga akong baliw dito. Pero okay lang yun, at least ginagawa mo yung gusto mo, di ba? Yun papalingon na lang sila ginagawa doon. Okay lang yun, week 1 pa lang naman to tapos ang mga naging problema ko na agad, like yung pag-upload, na-overthink ko na agad yung mga content, hindi ko alam kung paano ko siya execute. Kaya ito, lumabas na lang ako, ginawa ko na lang, nag-video na lang ako. Tapos ito, pananalita, parang nangyari sa school, pag nasa harapan naman ako, kayang-kaya ko naman. Siguro doon lang ako mas magaling kapag impromptu ba, ganun. Pag scripted or nahihirapan talaga ako, parang hindi ko maramdaman, hindi ko mapil. Yan. Pero ngayon kapag sa vlogging naman, parang documenting is parang hindi ko pa masyadong magamay. Parang mas iba yung adrenaline ko kapag Yung problema ko pa ngayong week is speaking, magsalita. Tapos wala akong structure. Pero siguro hindi naman kailangan yun kapag gusto mo lang i-share yung buhay mo. So dapat din na matutunan natin o matutunan ko ako mismo na nawala sa isip ko. So pati ito, nakaharap sa camera, hindi ko rin sanay. Wait, alam ko na. Okay. So ano na yung problema ko? Nakalimutan ko. Yun, lumapad na siya sa utak ko. So basta gusto ko kasi yung ini-express ko lang yung nasa isip ko or sa damdamin ko ba, ganun. Tapos ayun, kinakabahan pa ako. Tapos yung ang mahirap sa walang structure na walang sinusundan tulad nito is parang walang pinupunto yung sinasabi mo. So parang mahihirapan yung mga nanonood. Galing no, may mga dumadaan dito, wala naman silang pake, pero nasa utak lang natin na ano bang sasabihin nila, baka ganito sabihin nila, baliw. Wala akong lumabas ako ng walang topic, walang plano, basta nag show up ako. Yun naman yung importante, di ba? Tapos kung sino man yung gustong nangangailangan ng ganitong klaseng video na katulad ko na gusto magumpisa pero ang daming ino-overthink, ang daming iniisip, yun, simulan lang natin. Simulan mo na rin kasi habang tumatagal naman gagaling din tayo, tiwala lang. Simulan mo na kung anong nasa isip mo, anong idea mo, gawin mo na. Ito siguro habaan na natin to, hati-hatiin ko na lang para mailabas ko na ng nasa utak ko, i-edit ko na lang. So sabi ko na naisip ko na to dito ang ganda at wala yung sunset na hinihintay ko, di ba? Paano kung hinintay ko lang yung sunset tapos hinintay ko kinabukasan? Kailangan bubukas mo pa, pwede naman ngayon. Tingnan mo, ang ganda makulimlim, parang uulan sura niya, pero importante ginawa mo pa rin yung gusto mong gawin. Ngari, marami kang gustong simulan na hindi mo kasi iniisip mo nasasabihin ng ibang tao. Yung kunyari ngayon na naman yung gusto kong sabihin, hindi ko na naman masabi. Utak ko, mag-research muna ata ako. Pero paano kung hindi ko pinilit yung sarili kong lumabas, di ba? Hindi ko pinilit na lumabas, wala akong sinasabi ngayon. More on pa rin ako, nag-overthink, nagre-research sa loob pero walang video, diba? Yun mo, nasa utak ko kanina mag-video ako ng may sunset, tapos ayoko nang lumabas kasi walang sunset, sayang. Pero meron na yun, hindi pala. Pero ang ganda pa rin naman ng kinalabasan kahit wala yung ine-expect ko, diba? So kung meron kang gustong simulan, tapos kung meron kang gustong simulan tapos wala naman yung ganito ko, wala akong magandang camera, wala akong magandang idea, wala akong basta simulan mo lang anong gusto mo, diba? Kung may gusto ka, kunin mo, gawin mo. Kung doon ka man sasaya at
hindi yung hanggang hindi yung hintayin mo na lang na sana ginawa ko na lang, sana pala sinimulan ko na lang, di ba? Parang ako nung kailan ko pa gustong i-share yung yung i-document yung buhay ko, kasi alam ko naman sa sarili ko na may ma-share din naman ako, na ma-i-inspire din ako, na kahit maliit man na tao, konti lang, pero at least naka-inspire. Kasi yun talaga yung parang gusto ko talaga noon pa, maka-inspire ng tao, tsaka hindi matulad sa mga naranasan ko. Pero kahit may mga naranasan akong mga pangit, mga masasama, at least yun yung mga naging lesson ko, at para hindi nyo na yun maranasan, sana shinare ko na sa inyo, para di nyo maranasan yun, isi-share ko na yung mga natutunan ko doon, at para iwasan nyo na yung mga yun, pero natuto na kayo kasi naituro ko na sa inyo. Ganun ba? Tulad nito, paano kung hindi ko sinimulan mag video? Minsan anong sinasabi ng utak natin, huwag na natin pansinin anong gusto ng puso natin. Tsaka ito pala yung pinaka-importante guys, hindi lang yan, hindi minsan ang puso natin ay sabi nga deceitful, mapanlin lang yan. Kaya ang pinaka-importante natin kung may gusto tayong plano, yun ay ang will ni God. So kung meron tayong mga desisyon, yun, unahin natin mag-pray kung anong will ni God. Thy will be done, ika nga, diba? So si God talaga ang makakatulong sa atin kung meron tayong mga plano o desisyon sa buhay. Siyang unahin natin na na hingian ng payo, ng advice, ng guidance. Huwag nyo kakalimutan magbasa ng Bible. Ako nung una nahirapan din ako maintindihan yung Bible, pero nung tumagal naiintindihan ko. Tsaka kung magbabasa kayo ng Bible, magsisimula kayo, huwag kayong mahiya or matakot na gumamit ng mga madali nyo maintindihan. Kunyari Tagalog Bible, mga SB, okay na yun, mga ganun. Kung ano yung mas madali nyo maintindihan, yun yung gamitin nyo. Huwag nyo ipilit na yung may hirap na translation. Importante yung message, ang word ni God, ang gospel. Simulan nyo na rin magbasa guys kung nalilito kayo sa buhay nyo. Ayun, isa pa sa topic ko na gusto kong itakal is yung sa buhay ko na nagsimula akong naging mas okay yung, kahit hindi ka naman agad-agad magiging perfect kasi overtime yan. Yung simula nung nakilala ko si God, si Jesus, is maganda na yung flow ng buhay ko ba? Flow ba? Yung madali na akong mag-desisyon, mag-isip. Hindi na ako yung tulad dati na stress. Grabe ang stress ko noon guys. Talagang kahit gusto ko na lang mawala sa mundo, ganun ba? Gusto ko nang, yung una, gusto ko na lang sinisira mo yung katawan mo ng konti-unti. Dati malakas rin ako minom noon, malakas mag-vape. Yossi minsan lang naman, pero sa vape talaga ako na addict. Mabuti na lang never ko talagang sinubukan ng bisyo ng bawal. Mabuti na lang. At saka maaga rin akong nag-stop or natuto simula nung may iba pa akong story kung paano ako na-stop sa pag-inom, paglabas-labas tuwing gabi, mga ganun. Maaga rin akong napariwara pero at least maaga akong natuto. At mas naging, nung nakilala ko na si Jesus ng totoo at nagka-relationship sa kanya talaga, mas okay ako. Hindi tulad noon na akala ko lang basta ganun lang, nagbe-vape pa rin ako, gagawa ng mga masasama. Pero nung nakilala ko siya is meron na talaga, lalo nung meron ka ng Holy Spirit na naggagabay sa'yo. Hindi gaya noon na parang blind ka lang talaga. Tsaka yung tiblang matawag ko, sarili mo lang, basta kung ano yung good sa'yo, hindi yung ano yung good para kay God. Kung ano lang yung good para sa'yo, yun lang yung alam mong tama. Pero pag nakilala mo na nagka-relationship ka na kay God at nagbasa ka na ng Bible, kasi doon mo siya makakausap, sa way na makakausap mo si Lord is through His Word.
the Bible, also prayer. So ngayon is nagtatry naman kami ngayon ng fasting, pero ano lang, breakfast lang, no breakfast, tsaka cut kami ng sugar at coffee. Last year ng Lent is doon ako nagsimula na stop mag-vape. Yun yung pinakahirap na hirap talaga akong gawin, mag-stop sa pag-vape. Pero nung simula nung sinorender ko sa kanya yun, doon ko na talaga na totoong na-stop. Hanggang ngayon yun, 1 year na akong hindi nag-vape. So may mga batang dadaan. Yun, change angle. So yun, na-stop na yung topic natin guys for today's video. So ganun lang naman. So ang lesson for today, go for it. Anong gusto mong gawin, gawin mo. Basta wag mong kakalimutan ng humingi ng guidance kay Lord Jesus, kasi siyang maggagabay sa iyo. So para hindi na rin ako mahirapan mag-isip ng content guys, at alam mo yun, yung ayoko yung nag-i-script talaga, pero as long as possible maggagawa pa rin ako ng ganun, kasi importante rin yung may clarity, hindi yung ganito na basta-basta nagsasalita na lang. So siguro mag-a-upload na lang ako. Yun ang next kong i-overcome bukod dito sa pag-video. Ganda dito, di ba? Ganda ng background. So yun na guys, parang okay naman na yun. Susunod na lang ulit guys. Another day na lang. Another day. Uwi na. So yun, nagpanamis ko na mag-vlog na ako to pag naayos tong cellphone ko. Ayan, check na.